So, ayan. May nag-comment, Ma'am, isa ka sa pinakamalaking tax na binabayaran. Ano opinion mo sa kurakot ng Pilipinas ngayon? So, ang maa-advise ko lang, hindi sa mga kurakot. Kasi alam nyo guys, ang dami-dami na simula pa noon may ganyan ng issue. Ang sa akin lang, sana, yung mga Pilipino, sa next na botohan, sa next na eleksyon, piliin nyo na yung karapat-dapat. So, piliin nyo na yung tingin yung tutulong sa Pilipinas para magbago at hindi yung para lang may inabot sa inyo na 500, na 1,000, 2,000, boboto nyo na agad. Kasi, alam nyo yun, para paulit-ulit na nangyayari. And, katulad ngayon, may ganyan na namang issue. So, dapat sa next election, matuto na kayo. Matuto na po kayo. Huwag masilaw sa panandali ang pagpapasarap. Ay, meron akong ilang libo, ganun. Huwag kayong ma-attract sa ganun. Dahil, imagine mo, 3 taon yun. 3 taon kayong magtitiis sa mangyayari sa Pilipinas. Para lang doon sa nakuha nyo maliit na halagang yun, diba? So, ayan na nga, nangyayari na naman ngayon, nakakalungkot. So, alam niyo naman lahat na sa unang taon pa lang ng Rosmar brand, ang binayaran ko po na tax. Yes, sabi nga, sa larangan ng skincare, ako nga raw yung pinakamalaking binayad na tax compared doon sa mga matatagal na ganun. So, ako talaga nag-declare talaga kami noong unang taon pa lang ng Rosmar brand, 30 million. As in, yan, yun yung ITR ba yun? Annual, ganun. So, iba pa yung mga quarter-quarter, ganun. Kasi merong accountant, nag-aasikaso. So, noong April, yun yung binayad natin. Unang taon pa lang yun ng Rosmar brand. And, hanggang ngayon, compliant tayo, nagbabayad tayo ng maayos ng tax, milyon-milyon talaga. Kaya grabe, diba? And syempre nakakalungkot lang din na may mga balitang ganyan. And tulad nga sabi ko, ayoko kasi talaga ng ganyang bagay, yung parang gagamitin yung pera, nagaling sa maruming paraan para sa pamilya. Kaya nga ako, alam nyo guys, diba? Alam nyo rin naman na tumakbo ako nung minsan sa Tondo, kasi nga meron nagsabi sa akin na tumakbong araw ako, kasi ganito ganyan, makakatulong daw, ganyan. And ako, napa-oo ako tumakbo nun, kasi parang sabi sa akin nung time na yun is, mas marami daw ako matutulungan, mas marami daw akong budget, patulong sa mga tao, ganun. So yun nagpa-oo sa akin, kahit na ayaw nung asawa ko, napasukin ko yung politika. And yun nga. And para sa hindi nakakaalam, nag-back out din po ako noon. And kinancel ko rin. Nag-file ako ng cancel. Yan, cancellation ng pagtakbo. Bakit? Kasi iba na nung parang malapit na yung election, ang dami ko ng mga naririnig na pag nga raw ako ay nanalo, ganyan, magiging times 10 daw yung pera. Sabi ko, paano magiging times 10? Alam ko maliit lang yung sahod ng mga ganun, mga officials, ganyan. And ayun nga, dahil na yun sa kung mangungurakot. So, diba? And parang sa akin, ayoko na manalo. Ayoko ng pumosisyon kung ganun lang din pala yung mangyayari. Kung kailangan kong mangurakot para maging times 10 yung pera ko. So, no na lang. Kinancel na lang. And sa mga hindi nakakaalam, matagal na po tayong tumutulong sa mga tao. And yun lang yung naisip ko kasi dati, sabi ko nga, kahit wala naman sa posisyon, ayan, makakatulong tayo sa mga tao. And as you can see naman, naubos nga ako ng pandemic, kakatulong sa mga tao. Pero wala talagang balak tumakbo. So, ayun nga. And silaw lang tayo sa kadahilanan na mas marami daw akong budget pantulong, mas marami daw magbibigay, ganun. Yun yung mindset ko. Pero kung mangurakot lang din, hindi na. Nag-no na ako, nag-back out na ako nun. Kahit maganda yung standing natin before nun sa Tondo. So, ayoko na. Hindi na. So, ayun. Kasi alam nyo yung mga officials na ganyan, talagang veterano na sila sa ganyan yung mga sanay na. Kaya,